Magandang umaga. Ang ating tatalakayin ngayong araw na to para sa unang aralin sa mabisang komunikasyon ay ang kalikasan, proseso, sangkap at teorya ng komunikasyon. Ngayon din ay ating babalik-aralan ang ilang kalingiran at kalikasan o katangian ng wika. Simulan natin ang ating talakayan para sa panimulang gawain. Tayo ay sasangguni sa ating ng dating kaalaman o dating kabatiran. Alamin natin, una, ano nga ba ang wika? Kalawa, ano ang bilingualismo at multilingualismo? At ikatlo, ano ang antas ng komunikasyon? Ano man ang inyong nababatid ukol sa mga sumusunod na katanungan ay itala ito sa isang papel. Aralin 1. Ang komunikasyon. Ang araling ito ay sumasaklaw sa 4 na pangunahing paksa tungkol sa komunikasyon. Pag-aaralan natin ang kalikasan, proseso, sangkap, at teorya ng komunikasyon upang maunawaan ang kahalagahan nito sa pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng mga paksang ito, matutukoy natin kung paano nagaganap ang komunikasyon, ano ang mga bahagi nito, at kung ano ang mga teorya ang nagpapaliwanag sa proseso ng pagpapalitan ng mensahe. Ano ang komunikasyon? Ang komunikasyon ay nagmula sa salitang Latin na communis, na nangangahulugang karaniwan o magbahagi. Ito ay isang buhay na proseso ng pagpapadala at pagtanggap ng mga mensahe upang magkaunawaan ang mga tao. Ayon sa mga eksperto, ito ay ang pagpapalitan ng impormasyon, ideya, at damdamin na nangangailangan ng mabisang pagpapahayag upang maiwasan ang maling pagkakaunawaan. Himayin natin ang pagpapakahulugang ito. Ang komunikasyon ay ang pundasyon ng ugnayan ng mga tao. Kung pag-uusapan natin ang pinagmulan at kahulugan, galing ito sa salitang Latin na communis na ang layunin nitong gawin ay karaniwan o pag-isahin ang kaalaman ng nag-uusap sa pamamagitan ng pagbabahagi ng impormasyon. Kaugnay naman ng buhay na proseso, hindi ito static o isang direksyon lamang. Ito ay patuloy na gumagalaw o dynamic dahil habang nagpapadala ka ng mensahe, may naghihintay na tugon o feedback mula sa tumatanggap. At ikatlo, elemento ng pagkakaunawaan. Ayon sa mga eksperto, hindi sapat na nagsasalita o magsalita ka lamang. Kailangan mong maipahayag ng mabisa ang iyong ideya at damdamin upang ang interpretasyon ng nakikinig ay tumugma o umangkop sa tunay mong intensyon. Kung walang mabisang pagpapahayag, nagkakaroon ng miscommunication o maling pagkakaunawaan. Magbibigay ako ng 2 halimbawa. Una ay ang komunikasyon sa trabaho. Ito ay nasa formal na komunikasyon. Kung ang sitwasyon ay nagpapadala ng malinaw na email ang isang manager sa kanyang koponan tungkol sa bagong deadline ng proyekto, kasama sa email ang mga tiyak na hakbang at nakatalagang gawain para sa bawat miyembro. Paano ang proseso nito? Nagbasa ang mga empleyado at nag-reply ng understood, copy that, o nagtatanong ng paglilinaw. Bakit ito epektibo? Nagkakaroon ng pagbabahagi ng karaniwang impormasyon dahil sa malinaw na mensahe at may feedback na iwasan ang pagkakaantala ng trabaho. Ikalawang halimbawa, komunikasyon sa pamilya o relasyon. Maaaring masabi nating informal na komunikasyon. Kung ang sitwasyon ay umuwing pagod at tahimik ang isang anak mula sa paaralan, napansin ito ng kanyang ina at sinabihan niya ito at tinanong kung maaari ba silang mag-usap. Nagkwento ang anak tungkol sa kanyang mababang marka at nararamdamang kalungkutan. Proseso. Ipinahayag ng anak ang kanyang damdamin, lungkot at takot. Habang ang ina naman ay nakikinig ng mabuti at nagbigay ng yakap at payo bilang suporta. Bakit ito epektibo? Nagkapalitan sila ng emosyon at ideya, ginamit ang komunikasyon upang magkaunawaan ang mag-ina sa halip na maghinala o mag-away dahil lamang sa pananahimik ng anak. Dumako naman tayo sa pagtalakay ng 2 pangunahing antas ng komunikasyon. Ang unang antas ay ang komunikasyong personal o intrapersonal. Ito ay ang komunikasyong nagaganap sa loob ng sarili. Ikaw ang tagapagsalita at ikaw din ang tagapakinig.
Ang katangian ng ganitong antas ng komunikasyon ay reflektibo, personal, at mental. Ito ang nagdidikta ng ating emosyon at pananaw bago tayo makipag-usap sa ibang tao. Halimbawa, una ay ang pagninilay o meditasyon bago matulog o bago kumuha ng pagsusulit. Kalawa, paggawa ng desisyon sa sarili. Halimbawa, ano kaya ang kukuning kong kurso sa kolehiyo? Ikatlo, pagsusulat sa isang pribadong tala-arawan, diary o journal. Kahalagahan nito ang pundasyon ng lahat ng komunikasyon. Ang lahat ng tao na may mataas na intrapersonal na katalinuhan ay kilala ang kanyang sarili, kaya mas madali siyang makisalamuha sa iba. Ang komunikasyong personal o intrapersonal ay isang pinakamalalim na uri ng pakikipag-usap dahil ito ay nagaganap sa loob ng iyong sariling isip at damdamin. Narito ang masinsinang paliwanag at detalyadong halimbawa upang masigit natin itong maunawaan. Una, ang sarili bilang sender at receiver. Sa uring ito, walang ibang taong kasangkot kundi ang iyong sarili. Ang iyong isip ang nagpapadala ng mensahe bilang sender at iyo ding isip o emosyon ang tumatanggap at nagpoproseso nito o receiver. Sa proseso mental at emosyonal, hindi mo kailangang magsalita ng malakas. Kasama rito ang iyong internal na boses, bulong ng konsensya, pagtimbang ng tama at mali, at pag-aanalisa sa iyong mga nararamdaman kung ano ang iyong kagustuhan. Ikatlo ay ang pundasyon ng pakikipagkapwa. Ito ang tinatawag na internal compass. Bago ka makipag-usap sa ibang tao o interpersonal na komunikasyon, kinakailangan mo munang iayos ang iyong sariling hinala, takot o sariling opinyon. Kung magulo ang iyong intrapersonal na komunikasyon, madalas ay nagiging magulo rin ang pagpapahayag mo sa ibang tao o interpersonal. Ang pagharap sa matinding takot bilang unang halimbawa, bago ang isang job interview o pagsusulit, kumbaga. Kung ikaw ay nakaupo sa isang waiting room at labis na pinagpapawisan ang iyong mga kamay dahil sa kaba bago ang mahalagang interview, sa halip na magpadala sa takot, simulan mong kausapin ang iyong sarili sa iyong isip. Sinasabi mo, huminga ka ng malalim, nag-review ka kagabi, kaya mo to, dahil pinaghandaan mo ito. Sabay na sinusuri ng isip mo kung alin ang mga sagot na iyong itatampok. Bakit mahalaga ang intrapersonal na komunikasyon? Nagkakaroon ng pagninilay at mental na reframe ng emosyon. Binago mo ang iyong pananaw mula sa pagiging takot patungo sa pagiging handa, gamit lamang ang sarili mong kaisipan. Ikalawa, na halimbawa, ang pagpili ng tamang desisyon sa gitna ng tukso o moral na pagpapasya. Kung ang sitwasyon halimbawa ay nakakita ka ng isang mamahaling wallet sa sahig ng isang mall na walang tao sa paligid, nang buksan mo, may malaking halaga ng pera sa loob at walang ID. Ano ang nagiging proseso natin ng intrapersonal na komunikasyon? Maaaring nagkaroon ng debate sa loob ng iyong isip. Ang isang bahagi ng isip mo ay nagsasabing, kunin mo na, pambili rin yan ng mga pangangailangan mo, wala namang nakakakita. Ngunit sumagot ang iyong konsensya. Hindi iyan sa iyo. Paano kung pambayad yan sa ospital ng may-ari? Mas mabuting ibigay mo sa customer service para maibalik sa may-ari. Bakit ngayon mahalaga ang intrapersonal sa ganitong sitwasyon? Ito ay isang reflektibong pagpapasya kung saan tinitimbang mo ang iyong personal na mga pagpapahalaga o values at moralidad upang makabuo ka ng isang pinal na desisyon kaugnay ng sitwasyong kinakaharap. Ang ikalawa namang antas ng komunikasyon ay ang komunikasyong interpersonal. Ito ay ang komunikasyong nagaganap sa pagitan ng dalawa o higit pang mga tao upang bumuo at magpanatili ng ugnayan. Katangian nito ang pagiging interaktibo, may palitan ng ideya, at bumubuo ng ugnayan o relasyon. Ang dalawang anyo sa loob ng interpersonal ay dyad o ang pag-uusap ng dalawang tao. Halimbawa, pag-uusap ng guro at mag-aaral tungkol sa grado. Ikalawa ay ang maliit na pangkat o small group, pagpupulong ng 3 hanggang 12 tao, halimbawa brainstorming na magkakagrupo para sa isang performance task.
Kahalagahan nito ang pagpapanatili ng kapayapaan at ugnayan sa loob ng pamilya, paaralan, trabaho at lipunan. Himayin natin ang konseptong ito. Ang tinutukoy ng komunikasyong interpersonal, ito ay tulay na nagdudugtong sa mga individual upang makabuo ng unawaan at matatag na relasyon. Paano nga ba natin hihimayin ang mga paliwanag at detalyadong halimbawang nabanggit para sa anyong ito? Kaugnay ng pakikipag-ugnayan sa kapwa. Labas na ito sa iyong sariling isip. Nangyayari ito kapag ang dalawa o higit pang mga tao ay nagpapalitan na ng mga salita, senyas o mensahe. Kalawa, interaktibong palitan. Hindi ito isang direksyon lamang. Mayroon patuloy na pag-ikot ng pagpapadala ng mensahe at pagbibigay ng tugon o feedback. Sa prosesong ito, ang bawat kalahok ay salit-salit o palit-palitan na nagiging tagapagsalita at tagapakinig at nagpapalitan ng posisyon. At ikatlo, tagapagtatag ng relasyon. Ito ang glue o pandikit sa lipunan. Sa pamamagitan nito, nakikilala natin ang ugali, emosyon at pananaw ng iba. Ito ang ginagamit upang magkaunawaan, malutas ang mga away, mapanatili ang kapayapaan sa pamilya, paaralan at trabaho. Bigyan natin ng dalawang halimbawa ang konsepto ng interpersonal na komunikasyon. Una, pag-uusap ng dalawang tao. Maaaring ang sitwasyon ay isang seryosong pag-uusap sa pagitan ng isang ina at ng kanyang anak sa hapagkainan tungkol sa mental health ng anak. Ano ang magiging proseso nito? Direktang nagtanong ang ina kung bakit napapansin niyang madalas na malungkot ang anak. Ang anak naman ay nagbukas ng kanyang saloobin tungkol sa stress sa paaralan. Habang nagsasalita ang anak, nakikinig ng may empatiya ang ina nang walang paghusga at pagkatapos ay nagbigay ng payo at suporta ito. Ngayon, bakit mahalaga ang interpersonal sa pag-uusap ng dalawang tao? Mayroong direktang interaksyon ang dalawang tao, one-on-one kumbaga sa Ingles. Ang palitan ng kanilang ideya at emosyon ay nagbunga ng mas malalim na tiwala at pagpapatibay o nagpapatibay sa relasyon nila bilang mag-ina. Ikalawang halimbawa para naman sa maliit na pangkat o small group na komunikasyon. Maaring ang sitwasyon ay isang emergency meeting ng 5 opisyal ng sangguniang kabataan sa isang barangay upang mapagplanuhan ang relief operation para sa mga nasalanta ng nagdaang bagyo. Ano ang magiging proseso nito? Ang SK chairman ang naglahad ng agenda o layunin ng pulong. Ang 4 na kagawad ay nagbigay ng iba't ibang suhestyon o mungkahi. Ang isa ay nagmungkahi ng pagbili ng bigas. Ang isa naman ay ang pag-oorganisa ng mga pagbo-volunteer. Ang ikatlo naman ay naghatid ng pagkakaroon ng debate, pagtimbang sa suhestyon o mungkahi, at sa huli ay nagkasundo sila sa isang final na plano. Bakit mahalaga ang interpersonal na komunikasyon sa ganitong small group? Binubuo ito ng maliit na grupo ng mga tao na may iisang layunin. Ang mabisang komunikasyon sa pagitan ng mga miyembro o kasapi ay nagbunga ng kooperasyon o pagkakaisa. Kaya naiiwasan ang gulo at mabilis na naisasagawa ang tulong para sa lipunan. Lumako naman tayo sa pagtalakay ng mga pangunahing sangkap at proseso ng komunikasyon. Ang proseso ng komunikasyon ay isang sunod-sunod na hakbang na nagaganap sa pagitan ng nagpapadala at tumatanggap ng mensahe. Ito ay nagsisimula sa pagbuo ng ideya hanggang sa matanggap at maunawaan ng tatanggap ng mensahe. Mahalaga ang bawat hakbang sa proseso upang matiyak ang epektibo at malinaw na paghahatid ng impormasyon sa pagitan ng mga kalahok sa komunikasyon. Ating himayin ang mga sangkap na ito at tuluyan na ring ipaliwanag ang gampanin ng bawat isa. Upang maging mabisa ang pagpapahayag, mahalagang gumagana ng maayos ang mga sumusunod na elemento. Ang mga pangunahing sangkap ng proseso ng komunikasyon ay parang mga piyesa ng isang makina. Kapag kulang o may sira ang isa, ay hindi gagana ang buong sistema. Isa-isahin natin ang paliwanag sa bawat elemento o sangkap na ito. Una ay ang tagapagpadala, tagahatid o ang sender. Ito ang pinagmulan ng mensahe at ang nag-e-encode o nag-iisip at nag-aayos ng ideya.
Ito ang utak o pinagmulan ng buong proseso. Siya ang may hawak ng ideya o emosyon na nais iparating. Bago niya ito ilabas, ginagawa muna niya ang proseso ng encoding. Ito ang pagpili ng tamang salita, tono, o galaw ng katawan upang ang kanyang naiisip ay maisalin sa isang forma na nauunawaan ng iba. Halimbawa, ang isang guro na nag-iisip kung paano ipaliliwanag ang isang mahirap na leksyon o aralin sa matematika sa paraang madaling mauunawaan ng kanyang mga mag-aaral. Ikalawa ay ang pagbuo ng mensahe o ang mensahe mismo. Ito ang ideya, salita, damdamin o impormasyong ipinapadala. Ito ang mismong produkto ng encoding na tagahatid o ng tagahatid. Ito ang nilalaman ng komunikasyon. Maaaring ito ay impormasyon, utos, o damdamin, gaya ng pag-ibig o galit. O kaya, maaari din namang itong isang opinyon. Binubuo ito ng mga verbal na salita o mga di-verbal na hudyat, gaya ng ekspresyon ng muka. Tiyak na halimbawa, ang pangungusap na, mangyaring magpasa ng inyong takdang aralin bago mag-alas 5 ng hapon bukas sa ating online portal. Isang halimbawa yan ng mensahe. Ikatlo ay ang channel o daluyan. Ang daanan ng mensahe. Halimbawa nito ay ang boses, sulat, chat o senyas. Ito ang pisikal na teknolohiya na medium na dinaraanan ng mensahe upang makarating sa patutunguhan nito. Kung walang daluyan, hindi lalakbay ang mensahe. Maaari itong natural na channel tulad ng hangin na nagdadala ng boses o panangin para sa senyas. O maaari ding itong artificial na channel tulad ng gadgets, internet o papel. Halimbawa, isang messenger chat application o cellphone screen na ginagamit upang ipadala ang paalala sa mga mag-aaral. Ikaapat ay ang pagtanggap, tagatanggap o ang receiver. Ito ang nagde-decode o nagbibigay kahulugan sa mensaheng natanggap. Siya ang destinasyon ng mensahe. Ang kanyang pangunahing tungkulin ay ang decoding. Ang pag-aanalisa, pagkilala at pagbibigay kahulugan sa natanggap na mensahe base sa kanyang sariling kaalaman, kultura at karanasan. Kung paano niya ito mauunawaan ang magdidikta sa kasunod na hakbang. Halimbawa nito ay ang mga mag-aaral na nakatanggap at nagbasa ng chat ng kanilang guro sa kanilang mga cellphone. Dumako tayo sa ikalima, ang tugon o ang feedback. Ang sagot sa tagatanggap na nagpapatunay kung naintindihan ang mensaheng natanggap. Ito ang sukatan ng tagumpay ng komunikasyon. Kumbaga, ito ang reaksyon o sagot ng tumatanggap o tagatanggap ng mensahe para makapagbalik ng feedback o tugon sa tagahatid o tagapagpadala ng mensahe. Ito ang pinakamahalagang sukatan kung naging matagumpay ba ang komunikasyon. Sa pamamagitan nito, nalalaman ng tagahatid kung naunawaan ba ng tagatanggap ang kanyang pinadalang mensahe o kung kailangan niyang ulitin o linawin ang kanyang mensahe. Halimbawa, nag-reply ang mga mag-aaral sa chat ng guro na, "Noted ma'am, salamat po." Ito ang nagpapatunay na naintindihan nila ang deadline at ang panutong ibinigay ng guro. Huli ay ang hadlang o sagabal, noise o barriers. Anumang bagay na nakaaabala sa pagkakaunawaan, ito ay hadlang o sagabal. Halimbawa, pisikal na ingay ng sasakyan, psikolohikal na problema tulad ng pagiging sabik o malungkot at semantikong sagabal o maling paggamit ng salita. Ito ang kaaway ng mabisang komunikasyon. Anumang elemento na nagpapadungis, nagpapabago o humaharang sa mensahe upang hindi ito makarating ng malinis sa tumatanggap o tagatanggap. May iba't ibang uri ang mga sagabal o hadlang. Una ay pisikal, maaaring ingay sa paligid. Ikalawa ay psikolohikal, maaaring distraksyon sa isip gaya ng pag-aalala, gutom o suliranin. Ikatlo ay semantiko, maaaring kalituhan,
o kaguluhan sa salita o grammar ng wika. Halimbawa, huminto ang internet connection. Ito ay pisikal o teknikal na sagabal sa isang mag-aaral, kaya huling niyang nabasa ang chat o kaya ay gumamit ng malalim na salitang Ingles. Semantikong sagabal naman ito. Ang guro, kaya't hindi naunawaan ng bata o mag-aaral ang panuto dahil hindi siya pamilyar sa salitang nagamit. Sila ay nagguguluhan. Mula sa pagtalakay ng proseso ng komunikasyon, ay narinig na rin natin ang paliwanag para sa mga sangkap ng komunikasyon. Kung alin ang mga sangkap na itong nabanggit ay ang tagapagsalita, ang mensahe, ang channel, ang tagapakinig, ang feedback, at ang tugon. Talakayin naman natin ngayon ang pangunahing teorya at modelo ng komunikasyon. Teorya ng komunikasyon. Ito ay nagbibigay ng balangkas upang maunawaan kung paano nagaganap ang palitan ng impormasyon sa pagitan ng mga tao. Bawat modelo ay nagpapaliwanag ng iba't ibang aspeto ng proseso ng komunikasyon. Mahalaga ang pag-aaral ng mga teoryang ito upang mapabuti ang ating kakayahan sa pakikipagtalastasan at mapaunlad ang epektibong komunikasyon sa pang-araw-araw na buhay. Unang teorya o modelo, ang linear na modelo ni Shannon at Weaver. Ito ay isang one-way o isang direksyong proseso ng komunikasyon. Mula sa tagahatid, dadaan sa channel na may kasamang sagabal o noise, patungo sa tagatanggap. Walang tugon ito o walang feedback na nagaganap dito. Nakapokus ito sa teknikal na daluyan at sa pagkakaroon ng hadlang. Halimbawa, ang pagpapakita ng balita sa telebisyon o pakikinig sa anunsyo sa radyo. Ang linear na modelo ng komunikasyon na ito ni Shannon at Weaver ay kinilala rin bilang mathematical model of communication. Ito ay orihinal na idinisenyo para sa teknolohiya ng telepono at inhinyera. Ngunit kalaunan ay naging batayan sa pag-aaral ng komunikasyon ng mga tao. Himayin natin ang pagpapakahulugang ito ng linear na modelo ng komunikasyon. Ito ay isang direksyon lamang, gaya ng nabanggit o one-way. Anong ibig sabihin nito? Ang pangunahing katangian ng modelong ito ay ang pagiging linear o diretso lamang. Ang mensahe ay nagmumula lamang sa tagahatid o sender patungo sa tagatanggap o receiver at walang inaasahang anumang babalik na agos ng impormasyon o tugon. Ikalawa, walang tugon o no feedback. Sa modelong ito, itinuturing na tapos na ang proseso kapag natanggap na ng receiver ang mensahe ng kabilang panig. Hindi sinusuri kung ano ang reaksyon, sagot o naging epekto nito sa tagatanggap. Focus sa noise at teknolohiya. Sila ang unang nagbibigay diin sa proseso ng sagabal o ingay o noise. Naniniwala ang modelong ito na sa bawat pagpapadala ng mensahe gamit ang isang technical na daluyan o channel, palaging ay panganib na magkaroon ng aberya o ingay na maaaring makasira sa kalidad ng mensahe bago pa ito makarating sa destinasyon. Magbigay tayo ng dalawang halimbawa para sa modelong ito. Una, ay ang pagpapakita ng balita o tulad ng State of the Nation Address o SONA sa telebisyon. Sa prosesong ito, ang Pangulo ang nagiging tagahatid at nagbibigay ng kanyang ulat sa bayan o mensahe. Ang signal ng telebisyon at ang mga kagamitan sa broadcast ng istasyon tulad ng transmitter ang nagsisilbing channel ang nagdadala sa palabas sa mga kabahayan. Ang mga mamamayan ang nagsisilbing tagatanggap ay nakaupo sa harap ng TV at nanonood lamang. Ikalawang punto ng halimbawang ito ay ang sagabal o noise. Habang nagsasalita ang Pangulo, bigla ang umulan ng malakas kaya nagkaroon ng static o lumabo ang signal ng telebisyon o kaya nag-ingay ang blender ng kusina
kaya hindi narinig ng nanonood ang ilang mahalagang pangungusap na binitawan ng Pangulo. Ngayon, bakit ito mahalaga? No? Ang nabuong modelo ni Shannon at Weber. Ang komunikasyon ay isang direksyon lamang. Kahit magreklamo, sumigaw o pumalakpak ang nanonood sa harap ng telebisyon sa kanyang bahay, sa harap ng TV, hindi ito maririnig o malalaman ng Pangulo dahil iyon ay walang mekanismo para agarang makarating ang tugon sa pinagmumulan ng mensahe. Ikalawang halimbawa, ang pakikinig ng anunsyo o emergency siren o public announcement system sa komunidad. Maaaring ang prosesong ito ay magaganap sa pamamagitan ng ang kapitan ng barangay bilang tagapaghatid ay gumagamit ng malakas na megaphone o public address system upang mag-anunsyo ng schedule ng malawakang pagbabakuna. Ito ang mensahe. Ang tunog na naglalakbay sa hangin o channel ay nagdadala ng boses sa buong barangay. Ang mga residente sa loob ng kanilang mga bahay-bahay ang nagsisilbing tagatanggap at nakaririnig ng mensahe. Ano ang posibleng sagabal o noise sa ganitong senaryo? Habang nag-aanunsyo, dumaan ang isang mabilis at maingay na motorsiklo na may sirang tambutso. Dahil dito, hindi narinig ng ilang residente kung anong oras ang eksaktong pagsisimula ng pagbabakuna. So, bakit ito ang tuon ni Shannon at Weber? Ang mensahe na ipinadala lamang sa pangkahalatan ng kapitan ay patuloy na pagsasalita ng dire-diretso, nang hindi alam kung naiintindihan ba ng bawat pamilya, ng bawat tahanan ang detalye, at ang mga residente ay walang paraan upang mag-reply, magtanong, mag-feedback o kunin ang linaw ng impormasyon gamit ang parehong megaphone. Linear, isang direksyon lamang ang komunikasyon. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang modelo. Tinatawag natin itong transactional na modelo. Ito ay isang two-way o pagpabalik-balik na proseso ng komunikasyon. Ang tagahatid at ang tagatanggap ay sabay na nakakapagpadala at tumatanggap ng mensahe. Isang katangian nito ay ang sentral na bahagi nito ay ang tugon o feedback. Patuloy na nagbabago ang papel ng tao mula sa sender siya nung una ay maaaring maging receiver at vice versa sa pagpapatuloy ng palitan ng komunikasyon. Ito ang modelong pinakaangkop sa komunikasyong interpersonal. Halimbawa, karaniwang pakikipagtalo o kaya ay pakikipagkwentuhan sa iyong kaklase o pakikipagchismisan. Karagdagan ay ang modelo ni Aristotle o Osgood o Scrum na kung saan ito ay nagpapakita ng kaibahan o contrast sa naunang modelo ni Shannon at Weber. No? Sa modelo ng komunikasyon ni Aristotle, ito ang pinakaunang modelo o klasikal. Kumbaga nakapokus ito sa pagsasalita sa publiko o public speaking. Binubuo lamang ito ng tatlong elemento: ang tagapagsalita, ang mensahe, at ang tagapakinig o ang audience. Layunin nito ay panghihikayat o persuasion. Ang modelo ng komunikasyon ni Aristotle ang itinuturing na pinakaunang modelo ng komunikasyon sa kasaysayan ng mundo na nagmula pa sa sinaunang Gresya o Ancient Greece. Ito ay isang klasikal na modelo na binuo bago pa naimbento ang mga modernong teknolohiya tulad ng telepono o radyo. Himayin natin ang konseptong ito ng modelo ng komunikasyon ni Aristotle. Ito ay focus sa retorika at pagsasalita sa publiko o public speaking. Idinisenyo ito ni Aristotle para sa sitwasyong may isang leader, orador o tagapagsalita na humaharap sa isang malaking grupo ng mga tao. Ang komunikasyon dito ay tinuturing na isang sining o pagpapakilos ng madla. Kalawang punto, sobrang simple ngunit linear, isang direksyon. Binubuo lamang ito ng tatlong pangunahing elemento: tagapagsalita, ang mensahe, at ang tagapakinig. Dito, ang tagapagsalita ang pinakaaktibong palahok. Siya ang nag-iisip, naghahanda, at nagdidikta ng daloy ng komunikasyon. Ang mga tagapakinig naman ay pasibo o passive. Sila ang nakaupo lamang upang makinig at maapektuhan ng talumpati. Walang formal na feedback o sagot na nagaganap. Para sa layuning manghikayat o persuasion,
Ayon kay Aristotle, ang komunikasyon ay hindi lamang para magbigay ng impormasyon, kundi para baguhin ang pag-iisip, damdamin, o galaw ng mga nakikinig. Upang magawa ito, ipinakikilala niya ang tatlong mahalagang sangkap ng mabisang talumpati. Una ay ang ethos o karakter. Ito ay tumutukoy sa kredibilidad at integridad ng isang tagapagsalita upang magtiwala ang madla. Kapag kilala nating eksperto, otoridad, o bihasa ang isang taong nagsasalita, ay naiimpluwensyahan nito at nahihikayat tayo dahil naniniwala tayo sa kanyang kredibilidad. Ikalawa ay ang pathos o emosyon. Ito naman ay ang kakayahang emosyon na pukawin ang damdamin ng mga nakikinig, gaya ng awa, galit, o pag-asa. Sa bahaging ito naman ay nakakanti ng tagapagsalita ang iyong damdamin. Nasagi niya ang iyong pinakapuso, kaya naawa ka, o kaya umasa ka, o kaya ay nagalit ka. Dito ay mahihikayat ka rin sumang-ayon sa kanyang pinapahayag. At ikatlo ay ang logos o lohika. Ito naman ay nakatuon sa talino, katotohanan, at lohika na argumento ng mensahe. Kapag ito ang ginagamit ng sender, tayo din ay maaaring mahikayat sa kanyang mga pahayag dahil lumahanga tayo sa kanyang katalinuhan, sa tibay ng katotohanan na kanyang ipinapahayag. Ngayon dumako tayo sa dalawang halimbawa ng konseptong ito ng modelo ni Aristotle. Una ay ang talumpati ng isang kandidato sa meeting de avance. Halimbawa, kampanya sa eleksyon. So, sa isang proseso ng isang politiko, siya ang tagapagsalita at tumatayo sa entablado sa harap ng libo-libong botante o mga tagapakinig. Nagbigay siya ng isang madamdaming talumpati tungkol sa kanyang mga plano na sugpuin ang kahirapan. Ito ang kanyang mensahe. Ginamit niya ang kanyang magandang track records, ethos, yung kanyang kredibilidad, at nagkwento siya ng mga nakaiiyak na buhay ng isang mahirap na pamilya. Pumapasok ang pathos para sa damdamin, inaantig niya ang damdamin ng mga tagapakinig, at naglatag ng mga numero at batas na kanyang magagawa o nagawa. Logos o nagpapakita ng kanyang katalinuhan at katotohanan sa paglutas ng problema. Makikita natin dito ang malinaw na layunin na ang buong senaryong ito ay manghikayat at mapapili at maiboto ng mga tagapakinig ang kandidatong nagsasalita sa araw ng eleksyon. Ang komunikasyon ay nagmula lamang sa politiko tungo sa mga tao. Ikalawang halimbawa ay sermon ng isang pari o pastor sa loob ng isang simbahan para sa isang pagsamba o simba. Maaring ang prosesong ito ay nagaganap sa isang misa. Ang pari, ang nagsisilbing tagapagsalita, ay pupunta sa pulpito upang maghatid ng homilya o sermon ukol sa kahalagahan ng pagpapatawad sa kapwa. Ito ang kanyang mensahe. Ang nagsisimba, ang nagsisilbing tagapakinig, ay tahimik na nakaupo, nakikinig, at nag-iisip habang binabasa ang mga berso ng Biblia at nagbibigay ng mga totoong karanasan sa buhay ang pari. Makikita natin na ang layunin din ay manghikayat sa mga tao na magbago, iwanan ang galit na puso at mamuhay ng tama. Ito ay isang klasikong halimbawa kung saan ang isang tao ay nagsasalita upang gabayan ang moralidad at pananaw ng isang buong grupo nang walang nagtatataas ng kamay upang makipagdebate sa gitna ng sermon ng isang pari. Ngayon dumako naman tayo sa modelo ng komunikasyon mula kay Osgood at Scrum, o ito yung tinatawag na circular model. Ipinaliliwanag nito na ang komunikasyon ay pabalik-balik at ang bawat kahalahok ay may pantay na tungkulin bilang tagasalin o encoder, taga-interpreta o interpreter at tagatala o decoder. Dito pumapasok ang konsepto ng field of experience. Mas nagkakaintindihan ang dalawang tao kung pareho sila ng kultura, pinagdadaanan o interes. Ang modelo ng komunikasyon na ito ay isang malaking pagbabago sa pag-aaral ng komunikasyon. Binura nito ang lumang pananaw ng komunikasyon ay isang direksyon lamang o linear lamang. Sa halip, ipinakita nito ang komunikasyon ay isang buhay, umiikot at walang katapusang proseso. Himayin natin ang konsepto na ito ni Scrum.
sirkular na proseso at pantay na tungkulin. Nangangahulugan na sa modelong ito walang permanenteng tagahatid o tagatanggap. Ang komunikasyon ay pabalik-balik at bawat kalahok ay sabay o salit-salit na gumaganap sa tatlong tungkulin. Ang tagasalin o encoder, ito ang pagbubuo o nagpapadala ng mensahe. Ang interpreter, ang pag-aanalisa, pag-iisip at pagpoproseso sa kahulugan ng mensaheng natanggap. Ikatlo, ang tagatala o decoder, ang pagtanggap at pag-unawa sa signal o salita kapag ikaw ay kinakausap. I-decode mo o i-interpret mo ang mensahe at bago ka sumagot, mag-e-encode ka ng bagong mensahe kaya ikaw naman ang magiging tagasalin o encoder at iikot na at patuloy na magpapatuloy ang pagpapalitan ng encoder at interpreter. Ang konsepto ng field of experience naman o larangan ng karanasan, ito ang pinaka-importanteng ambag ni Scrum, ang field of experience. Ito ay tumutukoy sa kabuuan ng buhay ng isang tao, ang kanyang kultura, wika, edukasyon, relihiyon, ang mga pinagdadaanan at ang mga interes. Ayon sa modelo, magaganap lamang ang tunay na pagkakaunawaan kung saan nagtatagpo o nagkakaroon ng overlapping ang field of experience ng dalawang tao. Nagtutugma o umaangko, kumbaga. Kung mas marami silang pagkakatulad sa buhay, mas mabilis at mas malalim silang magkakaintindihan, makakapag-usap at makakapagpalitang kuro. Kung magkaiba sila ng karanasan, malaki ang tsansa ng aberya ng komunikasyon. Ngayon dumako tayo sa ilang halimbawa para sa konseptong ito ng circular model. Unang halimbawa, pag-uusap ng dalawang gamer tungkol sa bagong update ng laro. Maaring ang proseso nito ay magaganap sa pamamagitan ng pag-uusap nilang dalawang magkaibigan tungkol sa paborito nilang online video game. Sabi ng isa, grabe, na-nerf yung paborito kong karakter sa bagong patch. Bumaba ang DPS. Agad nitong naiintindihan ng kausap o ng decoder dahil naglalaro din siya nito. Sumagot siya, oo nga pero buff naman ang armor mo. Kaya okay pa rin. Ang unang usap naman ang nag-decode at nag-interpreta sa sagot na ito. So, bakit pumapasok dito ang circular ni Scrum? Circular dahil nagkakaroon ng tuloy-tuloy at pantay na palitan ng opinyon, dynamic feedback loop. Papasok din ang field of experience. Mataas ang kanilang pagkakaunawaan dahil pareho silang gamer. Kung ang kausap niya ay ang kanyang lola na walang alam sa online games, hindi nito maiintindihan ng kanyang lola ang salitang nerf, patch at DPS dahil labas ito sa field of experience ng kanyang lola. Ikalawang halimbawa, ang pagbabahagi ng karanasan ng dalawang working students sa kolehiyo. Sa ganitong halimbawa, maaaring ang prosesong maganap ay dalawang magkamag-aral o magkaeskwela ang nagkakwentuhan habang bakante ang kanilang oras. Ang unang mag-aaral ay nagreklamo tungkol sa hirap ng pagpasok sa trabaho sa gabi at pag-aaral sa umaga. Siya ang nagsilbing encoder. Ang pangalawang mag-aaral ay nagsabi din na siya ay working student. Nakinig lang ng mabuti sa sinabi ng encoder at naramdaman ang bigat ng kwento. Ito ang kanyang pagkaka-interpret. Sumagot siya, ramdam kita, ganyan din ako. Minsan sa jeep na lang ako natutulog para makabawi. Siya naman ngayon ang naging encoder. Umikot muli ang usapan nang magbigay ng reaksyon ang unang estudyante. Dumako naman tayo sa ika-4 na teorya, ang teorya ng face-to-face versus mediated communication. Ang teorya ng face-to-face versus mediated communication ay pumapasok sa usapin ng non-verbal cues o mga senyas na di-verbal. Sa interpersonal na komunikasyon, 60 hanggang 93 bahagdan ng mensahe ay nagmumula sa galaw ng katawan o kinesics, ekspresyon ng muka, tingin ng mata, oculesics, at ang hawak o haptics. Karagdagang tanong sa klase, kapag ba nag-uusap kayo
Sa chat ay sumasagot ang kaibigan mo ng K o OK? Ano ang pumapasok sa isip mo? Intrapersonal. Dito makikita kung paano binibigyang kahulugan ng utak ang kakulangan ng verbal cues sa digital na mundo. So, anong ibig sabihin ng konseptong ito ng ganitong teorya ng komunikasyon? Ang face-to-face communication ay masasabi nating nagpapababa ng tsansa ng miskomunikasyon dahil sa tulong ng mga non-verbal cues. Sa mediated communication, ang pagkawala ng cues na ito ay nagdudulot ng non-verbal cues filtering out, kung saan ang utak ay nagpoproseso ng intrapersonal na interpretasyon. Halimbawa, ang pagtingin sa K bilang seryoso o cold, upang punan ng pagkukulang ang emosyonal na konteksto. Ang komunikasyon sa chat ay madalas na nangangailangan ng sub-cues tulad ng emojis upang mapunan ang kawalan ng personal na interaksyon o lapat ng impormasyon o ng ating emosyon. Kung ang ibig ba sabihin ng K ay K na walang emosyon at di mo gusto talaga, o okay na buo dahil ikaw din ay tumutugon sa kagustuhan o may excitement na kasama. At magagawa natin yan para mas maging malinaw gamit ang mga sub-cues na nabanggit tulad ng emojis. Talakayin naman natin ngayon ang mga sagabal, noise o barriers sa komunikasyon. Una ay ang pisikal na sagabal o physical noise. Ito ay mga hadlang na nagmumula sa panlabas na kapaligiran o mismong espasyo kung saan nagaganap ang komunikasyon. Ang mga sagabal na ito ay material, mechanical, o natural na ingay na pisikal na humaharang o sumisira sa daluyan o channel ng mensahe. Dahil dito, hindi naririnig o hindi nakikita ng malinaw ng tagapatanggap ang sinasabi ng tagapagsalita. Halimbawa, sa buhay estudyante, habang nagpapaliwanag ang guro ng mga panuto para sa inyong darating na pagsusulit sa pamamagitan ng Google Meet, biglang kumidlat ng malakas at bumuhos ang ulan. Ito ang dahilan upang mag-vibrate o maputol ang koneksyon ng iyong internet dahil sa pagkawala ng signal at ingay ng ulan sa bubong, hindi mo narinig kung ano ang mga pahina na dapat mong aralin. Ikalawa, psikolohikal na sagabal, psychological noise. Ito ay ang mga hadlang na nagmumula sa estado ng pag-iisip, emosyon, saloobin, o paniniwala ng isang tao. Kasama rito ang stress, depression, matinding galit, takot, o mga paunang husga, prejudice o stereotype sa kausap. Kapag ang utak ng isang mag-aaral ay okupado ng sariling emosyon o negatibong pananaw sa nagsasalita, nagsasara ang kanyang isip kaya hindi niya napoproseso ang tunay na kahulugan ng mensahe. Halimbawa sa isang estudyante, may pangkatang gawain tayo at nagbigay ng magandang suhestyon ang iyong kamag-aral. Subalit may matindi kang galit o paunang husga sa kanya dahil sa tingin mo ay mapagmataas siya. Dahil sa negatibong emosyong ito, automatiko mong binaliwala at hindi pinakinggan ang kanyang ideya. Kahit ito pala ang pinakamagandang solusyon upang makakuha ng mataas na marka ang inyong pangkat. Ikatlong sagabal ay ang physiological na sagabal o physiological noise. Ito ang mga hadlang na nagmumula sa kondisyon o limitasyon ng katawan ng tao, mismo sa tagahatid o tagatanggap. Kabahagi nito ang mga karamdaman tulad ng lagnat, sakit ng ulo, pagkapagod o pagkagutom.
Kasama rin dito ang mga permanenteng kapansanan sa katawan gaya ng pagkakaroon ng mahimnang pandinig o hearing impairment o kahirapan sa pagsasalita, speech impediment. Kapag hindi komportable ang katawan, nawawala ang focus sa komunikasyon. Halimbawa, pumasok ka sa iyong klase kahapon nang hindi nagtatanghalian dahil nagmamadali ka para hindi ka mahuli sa klase. Pagsapit ng talakayan, nakatitig ka nga sa iyong guro, ngunit wala kang naiintindihan sa kanyang sinasabi dahil sumasakit na ang iyong tiyan at nahihilo ka na sa gutom. Ang pisikal na pangangailangan ng iyong katawan ang umaagaw ng iyong atensyon sa halip na makinig ka at maunawaan mo ang leksyon o aralin ng inyong klase. Ika-4 ay ang semantikong sagabal o semantic noise. Ito ay mga hadlang na nagmumula sa mismong kahulugan ng mga salita o wika na ginamit sa komunikasyon. Nangyayari ito kapag ang tagapagsalita at tagatanggap ay magkaiba ng interpretasyon sa isang salita, gumagamit ng masyadong malalim na talinhaga o gumagamit ng mga salitang teknikal o jargon na hindi angkop sa antas ng tagapakinig. Dito naririnig naman ng salita, ngunit hindi ito tugma sa bokabularyo sa isip ng mga nag-uusap. Halimbawa, ang isang mag-aaral ay mula sa probinsya ng Iloilo na lumipat sa isang paaralan sa Maynila. Habang nag-uusap ang mga magkakaklase, ay sinabi ng isang tubong Maynila na, "Huy, pakikuha naman ang telas na iyan." Na ang ibig niyang sabihin ay gunting na salitang kolokyal o lumang Tagalog sa isang lugar. Ang estudyanteng Ilonggo ay nalito at nagdala ng piraso ng tela o damit dahil sa kanyang katutubong wika na nakasanayang kahulugan ng tela ay tela para rin at hindi ito gunting. Nagkaroon ng miskomunikasyon dahil magkaibang pagpapakahulugan sa salita. Bukod sa talagang ang kahalagahan ng klase sa pamamagitan ng pag-unawa sa 4 na sagabal na ito ay dapat maging malinaw sa mga mag-aaral na ihanda ang kapaligiran, iwasan ang pisikal na hadlang, ibukas ang isipan ng walang husga, iwasan ang psikolohikal, alagaan ang katawan bago makinig, iwasan ang psikolohikal na sagabal, at pumili ng salita na madaling maintindihan ng lahat, iwasan ang sagabal na semantiko. Dumako naman tayo sa pagtalakay na mas malalim sa kalikasan ng komunikasyon. Ang komunikasyon ay isang proseso ng pagpapalitan ng impormasyon, ideya, damdamin at kaisipan sa pagitan ng dalawa o higit pang tao. Ito ay isang mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay na nagdadaan sa atin na nauunawaan o maunawaan ang iba. Ang komunikasyon ay may iba't ibang anyo tulad ng pasalita, pasulat at di-verbal na paraan ng pagpapahayag. Himayin natin ang kalikasan ng komunikasyon tungo sa mabisang pagpapahayag. Una, ito ay isang proseso. Walang katapusan at patuloy na pagbabago o patuloy na nagbabago o dinamiko. Ang komunikasyon ay isang simpleng kaganapan na may malinaw na simula at dulo. Ito ay dinamiko dahil patuloy itong nagbabago, gumagalaw, at naaapektuhan ang mga nakaraang karanasan, emosyon, at sitwasyon ng mga nag-uusap. Hindi mo maaaring ihiwalay ang isang hirit na salita nang hindi tinitingnan ang buong takbo ng usapan. Halimbawa, ang pakikipag-usap sa iyong matalik na kaibigan. Ang takbo ng inyong usapan ngayon ay nakadepende sa huli ninyong pinag-awayan o pinagkaunawaan noong nakaraang linggo, sa inyong mood ngayon, at sa magiging reaksyon nyo sa bawat sulyap o ngiti habang nag-uusap. Ikalawa, ito ay hindi maiiwasan. Hindi ka pwedeng hindi magkomunika kahit ang pananahimik ay may kahulugan bilang isang komunikasyon. Naniniwala ang mga dalubhasa sa prinsipyo na you cannot not communicate. Hindi mo kayang hindi makipagkomunika. Bilang tao, palaging may ipinapahiwatig ang ating katawan. Kahit piliin mong manahimik, umiwas ng tingin o hindi mag-reply sa chat, nagpapadala ka na rin ng mensahe
kung ano ang ibig sabihin ng iyong pananahimik, ng iyong pag-iwas, o ng hindi pag-reply sa iyong kausap. Halimbawa, pumasok ka sa silid-aralan at umupo ka sa sulok habang nakayuko at nakahalukip-kip ang mga braso nang hindi nagsasalita. Kahit wala kang binibitawang salita, nagpapadala ka na rin ng komunikasyon o mensahe sa iyong mga kamag-aral na ikaw ay galit, malungkot, o ayaw mong paistorbo. Ikatlo, ito ang hindi na mababawi. Ang salitang nabitawan na ay hindi na maaaring bawiin pa. Kaya mahalaga ang pag-iisip bago magsalita. Kapag ang isang mensahe o salita ay binitawan mo na, nag-iiwan na ito ng marka sa isip at damdamin ng tumanggap. Maaari kang humingi ng paumanhin o mag-apologize, ngunit hindi mo na kailanman mabubura ang katotohanan na narinig o nabasa na nila ito. Ang epekto ng salita ay permanente na sa kasaysayan ng iyong relasyon. Halimbawa nito, sa gitna ng isang matinding argumento, nasabihan mo ang iyong kapatid na sana hindi na lang kita naging kapatid. Kahit pa magkaayos kayo kinabukasan at sabihin mong nadala lang ako ng galit, ang sakit ng salitang iyon ay nakaukit na sa kanyang memorya at hindi mo na pwedeng pindutin ang undo o bawiin ito. Ikaapat, ito ay may dalang antas ng kahulugan. Kahulugang nilalaman, ano ang sinabi, at kahulugang relasyonal, paano sinabi, batay sa ugnayan ng nag-uusap. Ang bawat komunikasyon ay may dalawang dimension. Kahulugang nilalaman o content ang una. Ito ang literal o diksionaryong kahulugan ng mga salitang binabanggit. Ang ikalawa naman ay kahulugang relasyonal. Ito ay ang mga nakatagong kahulugan na nakadepende sa tono ng boses, facial expression, at sa lalim ng ugnayan ng dalawang nag-uusap. Sinasabi nito kung ano ang tingin mo sa iyong kausap. Halimbawa, ang pagsasabi ng linyang, "Hoy, pumarito ka nga." Kung ang nagsabi nito ay ang iyong nanay na galit at nakataas ang kilay, ang relasyonal na kahulugan nito ay isang utos o pagpapatupad ng kapangyarihan. May nagawa kang mali, ang ibig sabihin. Kalawa, kung ang nagsabi nito ay ang iyong matalik na kaibigan habang natatawa at may ipinapakitang chismis, ang relasyonal na kahulugan nito ay pagiging malapit at komportable sa isa't isa. Kahit magaspang ang salita, walang formalidad dahil kayo ay malapit na magkaibigan. Bilang paglalahat ng ating natalakay, tandaan para sa mabisang pagpapahayag, masasabing mabisa ang komunikasyon kung ang interpretasyon ng tagatanggap ay eksakto o tiyak na pareho sa layunin ng tagahatid. Gamitin ang personal na komunikasyon o intrapersonal upang ihanda ang sarili at gamitin ang interpersonal na komunikasyon upang magbayanihan at makipagkapwa-tao ng may respeto. Para naman sa paglalapat ng ating aralin, bilang pagpapalalim sa komunikasyon ng personal o intrapersonal, kaugnay ng mental health at intrapersonal na komunikasyon, ipapakita natin ito sa pamamagitan ng ugnayan ng pagninilay sa emosyonal na kalusugan. Ang pagsulat sa isang journal o mindfulness ay ang mga anyo ng intrapersonal na komunikasyon sa pagbabawas ng stress at anxiety ng mga kabataan sa kasalukuyan. Kaya't iminumungkahi na kayo ay lumikha ng sarili ninyong tala-arawan o diary nang sa gayon ay makapag-ensayo ng pagsulat ng intrapersonal na komunikasyon. Dito ay may papahayag ninyo ang inyong mga damdamin at makababawas at makaiiwas sa stress o anxiety. Sa ikalawa naman ay pagpapalalim ng komunikasyon para sa interpersonal. Digital na interpersonal communication. Maaari nating isipin at pagnilayan paano ba binago ng social media tulad ng Messenger, TikTok o Instagram ang ugnayan ng mga tao. Pwedeng ang pagtalunan na pag-iisipan natin dito ay mas naglalapit ba
o nailalapit ba ng messenger ang mga magkaibigan? O mas nagiging sanhi ito ng distansya at hindi pagkakaunawaan dahil walang tono ang chat? Pagnilayan, pag-isipan at timbangin. Para sa ating karagdagang gawain na inaasahang gawin bilang takdang aralin, una ay para sa konsepto ng self-talk o positibo versus negatibong usapan sa sarili. Talakayin kung paano naaapektuhan ng panloob na boses ng mag-aaral ang kanilang kumpiyansa sa sarili. Halimbawa, ang pagsasabi sa sarili ng kaya ko to, nag-aaral ako, kumpara sa babagsak ako, wala akong alam, bago ang isang pagsusulit sa senior high school. Gumawa ng isang senaryo na nagpapaliwanag ng inyong self-talk. Isalaysay ito sa loob ng isang sulatin. At ikalawa ay ang papel ng emosyonal na katalinuhan o emotional intelligence o EQ. Ipaliwanag na ang mabisang interpersonal na komunikasyon ay hindi lamang galing sa pagsasalita, kundi sa galing makiramdam o empathy, karaniwang problema ng mga mag-aaral sa pangkatang gawain o kaya ay ang kawalan ng emotional quotient kaya nag-aaway-away. Ipaliwanag ang iyong opinyon ukol rito. Bago natin iwan ang araling ating tinalakay, ano ang pitak ng ating aralin? Ang komunikasyon ay isang mahalagang proseso ng pagpapalitan ng impormasyon, ideya, at damdamin sa pagitan ng mga tao. Ang pag-unawa sa kalikasan, proseso, sangkap, at teorya ng komunikasyon ay nagbibigay sa atin ng kakayahang makipag-ugnayan ng mas epektibo. Bilang buod, ang komunikasyon ay hindi lamang simpleng pagpapadala ng mensahe, ito ay isang dinamikong proseso na nangangailangan ng malinaw na layunin, tamang channel, at wastong pag-unawa ng tatanggap. Ang kaalaman sa mga teorya ng komunikasyon ay nagsisilbing gabay sa pagpapabuti ng ating pakikipag-ugnayan sa araw-araw na buhay. Komunikasyon ay susi sa tagumpay.